siya takot sa multo. Takot siya sa sarili niyang anyo. Si JV, 18 taong gulang, ay isang tahimik na binata na lumaki sa simpleng bahay sa Antipolo. Noon, masayahin siya. Malapit sa kanyang ama na si Mang Lando, isang karpintero na kilala sa kanilang barangay. Ngunit isang gabi, habang pauwi si Mang Lando mula sa trabaho, may nangyaring hindi maipaliwanag. Natagpuan siyang patay sa gilid ng daan. Walang sugat, walang bakas ng aksidente. Para bang tumigil lang ang kanyang puso sa gitna ng kalsada. Simula noon, nabalot ng lungkot ang bahay ni na JB. Ang kanyang ina na si Aling Nena, isang mabait ngunit madaling maniwala sa sabi-sabi, ay pilit na bumabangon mula sa pagkabigla. Si JV naman ay naging tahimik, mas madalas magkulong sa kwarto at minsan ay naririnig na lamang itong bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Makalipas ang isang taon, ipinakilala ni Aling Nena kay JV ang isang lalaki, si Edward. Magaling magsalita si Edward, may maayos na bihis at tila napakagalang. Sabi ng ina, nakilala raw niya ito sa simbahan. Tumulong daw ito sa mga gawaing donasyon at volunteer work. Magiging masaya na tayo ulit, anak, uwi ka ni Aling Nena habang nakangiti. Ngunit hindi ngumiti si JV. Sa halip, tumingin lang siya kay Edward, diretso sa mga mata nito. At sa loob ng ilang segundo, may kakaibang naramdaman si JV. Parang malamig na hangin na dumaan sa batok niya. At sa mata ni Edward, nakita niyang may sumisilip. Hindi liwanag, kundi isang itim na anino gumagalaw sa ilalim ng balat. Mula noon, tahimik lang si JV. Ngunit gabi-gabi, nakakarinig siya ng mga yabag sa labas ng kwarto. Minsan, tinatawag siya ng boses ng kanyang ina. JV, anak, halika rito. Ngunit kapag lumabas siya, tulog na ang ina sa kwarto nila. Isang gabi, nagising siya sa tunog ng pagkaluskos sa bubong. Pagtingin niya, may aninong dumaan sa labas ng bintana. Mahaba ang katawan, baluktot ang mga kamay, at may mukha na kamukha niya. Napalunok si JV. Nilapitan niya ang salamin at doon niya nakita sa likod ng sarili niyang refleksyon may nakatayo ring JV, ngunit walang itim ang mga mata. Nang umiti ito, mabagal at pumulupot ang mga labi na parang guma. Pagmulat niya muli, wala na ito. Panaginip lang daw. Pero bakit may marka ng daliri sa salamin? Habang tumatagal, napansin ni JV na may kakaiba sa bagong kinakasama ng ina. Kapag gabi, nakatitig lang si Edward sa kawalan. Minsan ay nakangiti kahit walang dahilan. Isang beses, nakita ni JV na naglalakad ito sa likod bahay. May dala-dalang garapon ng dugo ng manok. Nagtanong si JV, "Tay Edward, ano yan?" Ngumiti lang si Edward. Para di na tayo gambalain ng mga masasamang espiritu. Ngunit kinagabi, narinig ni JV na may nagsasalita sa labas ng bahay. Mababang boses, pabulong, sumilip siya sa bintana. At nakita si Edward na nakaluhod, nakatingin sa isang hukay sa lupa. Sa tabi nito, may maliit na kabaong ng manika. Gawa sa kahoy, may pangalan sa takip, JV. Nang sabihin ni JV ang lahat sa ina, hindi siya pinaniwalaan. "Anak, puro ka imahinasyon. Edward is a good man. Hindi lahat ng tao kasing buti ng tatay mo. Pero huwag mong husgahan. Ma, nakita ko siya. Gumagawa siya ng kung anong ritual sa labas. JV, sigaw ng ina, tama na. Nagpaparinig ka lang dahil hindi mo matanggap na may bago akong mahal." Doon tuluyang bumagsak ang loob ni JV. Nagsimula siyang magduda sa sarili. Ngunit habang tumatagal, mas lumalakas ang mga kakaibang pangitain. Sa mga panaginip niya, may mga nilalang na sumasabay sa mga taong nakikita niya. Mga nilikhang walang mukha, ngunit kayang gumaya ng kahit sino. Ang masama, unti-unti ginagaya siya. Isang araw lumapit sa kanya ang kaklase niyang si Mira,
Isang tahimik na dalaga na matagal nang may gusto sa kanya. Napansin ni Mira ang pagiging matamlay ni JV at nag-alok ng tulong. May alam akong matanda sa may tanay, sabi ni Mira. Parang albularyo, sabi ng lola ko. Nakakaalis daw ng sumpa. Baka gusto mong subukan? Sa una, ayaw ni JV. Pero nang gabing iyon, nakita niya si Edward sa dilim ng sala. Nakatingin sa kanya habang nakatayo sa tapat ng altar. Ang mga kandila ay kulay itim at sa gitna ng altar ay may larawan ni Mang Lando, ang kanyang yumaong ama, na sinusunog. Kinabukasan, sumama si JV kay Mira papunta sa albularyo. Ang matandang tinutukoy ni Mira ay si Tandok, isang kilalang albularyo na nakatira sa gilid ng bundok. Pagpasok pa lang nila sa bahay nito, napansin ni JV na malamig ang paligid at sa kisame ay nakasabit ang mga tuyong dahon, haniboto at mga palaspas. Anak, sabi ni Tandok habang nakatingin kay JV, mahinila lang na sumusunod sa'yo. Hindi ito basta multo. Isa itong anyo, isang nilalang na kumakain ng mukha. At kapag nakuha na ang kabuuang anyo mo, mawawala ka sa mundong ito. Kinilabutan si JV. Paano ko ito mapipigilan? Walang kasiguraduhan, sagot ni Tandok. Pero dapat mong hanapin kung saan ito unang pumasok, kung saan unang pinalitan ang katotohanan ng kasinungalingan. Doon napaisip si JV, ang unang gabi na nakaramdam siya ng kakaiba ay noong ipinakilala ni Edward sa kanila. Gabi na nang makabalik si JV at Mira sa bahay. At umalis na din si Mira. Nakabukas ang ilaw, ngunit tahimik ang paligid. Sa sala, nakahain ng hapunan at may 3 pinggan. Ma, tawag ni JV. Walang sumagot. Pagpasok niya sa kusina, tumambad ang isang eksena na halos ikasigaw niya. Ang ina niyang si Aling Nena. Nakaupo sa mesa, nakangiti. Ngunit ang balat ay maputla na parang kandilang nauupos. At si Edward, nakaupo rin sa tapat, pero may itim na likido na tumutulo sa mata. Anak, mahina ang boses ni Aling Nena. Kumain ka na. Napatras si JV. Ma, anong nangyayari? Ngumiti si Edward at sa harap ng mga mata ni JV, unti-unting nagbago ang anyo nito. Ang balat ay kumulubot, ang mukha ay lumawak at ang bibig ay bumuka hanggang tenga. Sinabi ko na sa'yo, anak, magiging masaya na tayo ulit. Wika ng hindi na si Edward. Napatakbo si JV papunta sa kwarto. Ngunit sa bawat pintuang madaanan niya, may sarili niyang anyo na nakatayo. Lahat sila nakangiti. Lahat siya. Ang isa ay may dugo ang bibig, ang isa ay walang mata, at ang isa ay nakaluhod, nakahawak ng garapon. May laman itong puso. Hindi mo na matatakasan ang sarili mo, sabi ng mga tinig. Nang subukan niyang tumalon sa bintana, may mga kamay na humawak sa kanya mula sa dilim. Ang huling bagay na nakita niya ay ang sariling mukha, nakangiti. Ngunit may mata ni Edward. Makalipas ang ilang araw, dumating si Mira sa bahay upang hanapin si JV, ngunit ayon sa mga kapitbahay, lumuwas daw si Aling Nena at si Edward sa probinsya. Naiwan daw ang bahay na bakante. Ngunit isang gabi, habang dumadaan si Mira sa tapat ng bahay, napansin niyang may nakasilip sa bintana. Isang binatang kamukha ni JV. Ngumiti ito at sa loob ng bahay, may 4 na boses na sabay-sabay na bumigkas. Masaya na kami rito. At nang muling silipin ni Mira, wala na ang bahay. Tanging itim na abo na lang ang naiwan at sa gitna nito, isang lumang salamin, may nakasulat gamit ang dugo. Hindi lahat ng anyo ay dapat mong pagkatiwalaan.